Here we go. Let me lift you up. We'll go right to the top. Let the sun come up. Together we can fly. All our hearts collide. Stay here by my side. I say we jump, we fly, we reach out to the sky. And it goes on and on and on and on and on. And we go on and on and on and on. And it goes on and on and on and on and on. And we go on and on and on and on. We're gonna fly high, be alive. Yeah, we're gonna fly high, be alive. We're gonna fly high, be alive. Good morning po sa mga followers natin tuwing linggo ng Be Alive. Linggo na naman, Ana. Yeah. Tita Maggie. It's 8:30 at pag ganitong oras po, nanonood po ang napakarami nating followers sa isang programa na maraming kwento, nakakataba ng puso. Tama ba ako, Ana? Oo, tama, pero nagpataka ako eh. Yung namin na ba nakakapagtangkad? Naiingit ka, no? Hindi, bakit ang tangkad ni Susan ngayon? Sabi, pagka bumababa po ang bank account ko, tumatangkad ako. Ayaw. Oh, very true. Very true. Eh, mabuti na lang pala ako. Gumiliit kasi tumataba ang bank account ko. Ikaw, Maggie. Tumataas. Pareho. Hindi pala ako tumataas. Oo. Anyway, nakakatuwa ang ating show ngayon kasi pag-uusapan natin ng mga kwento ng mag-asawa na di magkaanak. Ako, marami yata tayong magkakaroon ng mga laminine babies. Kala ko marami tayong magkakaanak. After 13 years, Ana, no? Ganun na nga. Wow, eh huwag na natin patagalin. Ito po ay conceived with the help of Laminine. Panoorin natin ang kanilang istorya. Rolling. Teka, kailangan ko tumangkad. Hindi. Mostly yung couple, nag-married sila para magkaroon ng anak. Parang may kulang sa sa pamilya namin. Hindi natin matatawag na family pag walang anak. Sa isang mag-asawa, lalo na sa bagong kasal, inaasam-asam na marami ang magkaroon ng anak. Subalit, ilan sa ating kababayan ay hirap magkaroon ng sariling anak. Gaya na lang ng mag-asawang Chito at Chona Pejante. Mahigit isang dekada na walang anak simula ng ikasal. Kung ano-ano ang sinubok para magkaanak sila. October 20, 2000 kami kinasal. Tapos try kung ano yung pwede naming gawin para lang karoon kami ng anak. May mga nagsasabi nga sa amin na kung pwede daw mag-adapt kami ng bata na pwedeng pangkati para lang mabuntis. Labis ang kanilang kalungkutan, lalo na kung nakakakita sila na mag-asawang bitbit ang mga anak sa pamamasyal. Sobrang sakit kasi pag dinitingnan mo yung ibang couple na magdadala sila ng bata na hindi namin naramdaman. Nawala na kami ng pag-asa ng magkaanak. Sabi ko sa kanya, bahala na yung Panginoon kung bigyan tayo ng grasya. Okay, tatanggapin natin. Pag wala, patuloy lang yung natin, yung relationship natin. Siyempre, lalaki ako. Parang nabawasan yung pagkalalaki ko. Baka ako yung may problema, uunahan ko na siya iwan. Hindi ko siguro matanggap na ako yung iiwan niya. Parang hindi ako kumpleto na babae kung wala yun. Bukod sa hirap dahil sa emosyonal na sakit, matindi rin na pagsubok sa pinansyal na aspeto para lang magkaanak sila. We've been sa doktor,
Then medyo malaki na yung gastos namin. It's about 400,000 na siguro. Subalit noong nakaraang taon, napakilala sa kanila ang Lammy-9. Sa simula pa lang ng pag-inom nila dito, may kakaiba na agad silang naramdaman. Lammy-9 was introduced to me last October 2012. I was taking about 2 capsules a day. So 1 week later, introduce ko sa wife ko yung Lammy-9. Yung naranasan ko yung Lammy-9, parang nag-iba yung pakiramdam ko. Energetic na ako. Dati kasi sobrang stress din sa trabaho. Then yung ginamit ko yun siya, at first day pa lang, parang nag-iba yung pakiramdam ko. Parang sobrang energetic ko na gusto ko yung magtrabaho ng trabaho na walang hinto. At sa patuloy ng pag-inom ng Lammy-9, isang sorpresa ang dumating sa kanila noong nakaraang Disyembre na parang regalong pamasko na di mapapantayan ang halaga. Di namin in-expect na yung 5 days na delayed ko, ito na pala. Yung pagdating ng 5 days, sabi ko sa kanya, mag-test na. Sabi niya, ay wag na. Baka sa excitement mo, umiyak ka na naman pag wala na din. Sinunod ko siya, hindi ko muna nag-test. So after 10 days, nag-test na ako. Parang hindi ako makapaniwala. Nakita ko yung result na 2 line. Parang hindi kami makapaniwala for almost 13 years namin. 3 months lang akong nag-take ng Lammy-9. Tapos may result kaagad. Matapos ang 13 years ng paghihintay, nagdalang taon na si Chona. Parang hindi ko maintindihan yung sarili ko kung totoo ba to or hindi. Basta ako sigaw ng sigaw doon sa CR pa lang, sigaw ng sigaw. Sabi niya, ayaw niyang maniwala doon sa result. Alam ko sa sarili ko na yun na yun. Kasi 10 days na yung delayed ko. Parang nakalutaw pala sa hangin. Yung gano'n na sobrang saya mo na for almost 13 years, binigay ng God. Miracle talaga. Ang halos imposible, naging posible sa Lammy-9. Ngunit di pa dyan natatapos ang pagtututok natin sa storya ni Chito at Chona. Aabangan natin syempre ang pagsilang ng kanilang baby, matatawag na Lammy-9 baby. Pagsilang ng baby ni Chito at ni Chona. Milagro talaga. Wow! So sa ating mga viewers po, it's about time that you take charge of your life. Marami pong natutulungan ng ating programa at ng Lammy-9. So, abangan nyo po mamaya question and answers from our doctors. We'll be right back. We're gonna fly high, be alive. This Sunday, we are glad to have our doctors. So, good morning po, doctors. No? Good morning. Today, we are going to discuss about how Lammy-9 was able to help this couple to conceive, no? And para pong sa nakaraang mga episode, puro may sakit. And then now, creation of life. So you said it, creation of life. To create life, you must have the sperm and the ovum. Anything that will enhance sperm and ovum production and anything that will enhance the meeting or the mating of the sperm and ovum will lead to, let's say, the creation of life. So anything that will disrupt production, anything that will stop the meeting of the two, then that is the possible cause of infertility. Kadalasan nagkakaproblema yung mga mag-asawa. Masasabi natin talaga, pag may problema na sila, halimbawa, they are trying to have children more than a year ng unprotected sex at saka talagang they are trying to conceive. Meron din yung mga sinasabi din natin na pag ang babae, infertile din siya pag nabubuntis naman siya pero madalas nalalaglagan. Nako-consider din natin yung infertile. Pag ganon, usually ang ginagawa ng mga OB-GYN, merong tinatawag tayong fertility test na battery of test yan. So,
Katulad nga sabi ni Dr. Arlie, doon malalaman kung sino may problema talaga, yung babae o yung lalaki. Kadalasan daw, babae ang may problema. So, pero hindi ibig sabihin na babae lang ang magpapatingin. Dapat parehang mag-asawa ang nagpapatingin para malalaman kung yung quality ng sperm or nagpo-produce ng ovum yung babae para to be able to create a life, a human being. So, dapat pagdaanan nila yung gano'n. Bakit po hindi magkaanak ang mag-asawa? Number one cause is oxidative stress. The stress that we put upon ourselves combined with the chemical reaction that is going inside the body and lack of nutrition. Okay. Sa hindi na nabibigyan ng magandang nutrisyon yung sperm at saka yung ovum nung So, babae. hindi at lalaki. nagkakaroon ng yung sperm count, yung tinatawag nila na kulang yung sperm count. Yes ano? po. Kasi yung infertility, it means you're not being able to get pregnant after 1 year of trying. Now, pagka isang taong ka na nagtatry at hindi ka mabuntis, infertile yung babae. Tapos yung pong they can get pregnant but they cannot stay pregnant is also infertility. So, Doctor, ang pinag-uusapan natin dito is yung sabi mo kanina is because of poor nutrition din, no? Is a cause. So, since laminine is a functional food, makakatulong ho ba ito talaga? Ito ba talaga ang naging cause kung bakit nagkaroon sila ng baby? Ngayon, as functional food, it has ingredients that will enhance body function. Ngayon, ang mechanism suggested by the researchers is that there are active or biologic ingredients derived from the 9-day-old fertilized avian or chicken egg na nakuha at naipasok sa loob ng katawan. Kung paano nagawa yun yung patented technology. So naipasok sa katawan, when it reaches the brain, it will balance the hypothalamic, pituitary, and adrenal gland axis. Yung pituitary, nandun yung master gland, nandun lahat ginagawa o nag-uumpisa yung hormones. At isa sa mga hormone ay para sa lalaki, yung testosterone to produce sperm. Isa sa mga hormone, estrogen, para sa babae to produce the ovum. So may connection at makakatulong. Nakakatuwa, di ba? Nakakatuwa. And alam mo, Susan, when I was in the dressing room this morning, may narinig ako na isa sa mga distributors niya was an obstetrician. And ang dami-dami niyang order ng mga laminine. Obviously, tumutulong sa lahat ng mga pasyente niya. Pero kailangan mo rin pa rin ng asawa. Definitely po yun. Pwedeng Mahirap mabuntis na wala. Kala ko laminine na lang, pwede nang mabuntis. Magaling ang laminine pero hindi ho ganun kagaling. Hindi, kailangan nyo pa rin ang asawa. So, kagaya po nung kliyente natin sa Davao, the couple approached me and their problem is hindi sila makabuo. Both husband and wife works 6 days a week. By the time na dadating na sila sa bahay, pagod na sila pareho. Yung sa lalaki, mahirap ng tumayo. Yung sa babae naman, wala nang gana because pagod na sa maghapon na trabaho. So those factors needs to be considered. Plus, you are what you eat. If you're not eating the right kind of food, you will not get pregnant regardless of how much you want it's so bad to get pregnant. Hindi mo sinusuplayan yung sperm at saka yung ovum ng enough nutrients eh. Ang kagandahan po sa laminine is because the presence of the 22 amino acids that we have, especially the arginine and the L-carnitine plus the glutathione, yun ang nagde-deliver ngayon ng mga nutrition na kailangan. Kaya mabilis nakabuo ng bata yung mag-asawa na nagsusumikap. Alam mo, Susan, isa sa mga sinasabi, Dok, ng couple, no? Is that yung sex drive daw nila is talagang tumaas, no? 13 years na sila mag-asawa, tumaas talaga ang libido, yung desire nila for each other, no? Alam naman natin yung mga babae, pag talagang pagod tayo or marami tayong masyadong iniisip, talagang last priority natin yung mga ganyang bagay. Ganon din siguro pag sa mga lalaki, pag marami silang masyadong iniisip. Ang kinaganda dito sa laminine, hindi lang siya pang physical emotional, psychological, physical, ina-address niya. So, when everything is at the right level, at you feel good, you have the energy to look at your wife very beautifully. Yung libido naman daw kasi, hindi lang yun during sex drive. It's feeling Romance. good, feeling romantic. So, pag naglalaminine ka, na-experience talaga ng karamihan na nagtitake. So, kung
magrereklamo ka na hindi ka nagkakaroon ng anak, pero in the first place you don't have sexual contact, so it's the number one problem na isosolve. So magkakaroon ng quality time yung couple to create children. At saka, Doctor, I have to remind the public, no, our televiewers, na ang Laminin enhances memory, di ba? Kasi yung mga asawa natin, wala pa po akong asawa, yung mga asawa ninyo, nakakalimutan na po nila kung gaano kayo kaganda noong dalaga kayo. So pag naglaminayin kayo, ang tingin sa inyo ngayon, ang ganda-ganda nyo. Pero alam mo, Susan, palagay ko hindi umuubra ang laminayin sa'yo eh. Nakalimutan mo may asawa ka. Wala! Wala pa eh! Okay, anyway po, Doctor. Dr. Ray was saying that tumataas ang estrogen. Ay, bali yung hormonal imbalance mo kasi ina-address din. So, katulad yan, pag isa sa battery of test ng fertility test is yung hormonal testing. So, dapat at normal level or in homeostasis, nasa normal lahat ng hormones mo to be able to lahat ng function mo sa katawan to gumana ng tama, magpo-produce ka ng ovum. Yung sperm na ipoproduce mo, kasi medtech po ako, pag sinilip niyo po yung sperm, may ulo yan at may buntot. Minsan yung mga infertile couple, yung itsura ng sperm ng lalaki, iba na, dalawang ulo, dalawang buntot. So, ibig sabihin po nun, hindi nakaka-produce ng tama. Pwede rin po yung temperature. Yung sperm po kasi, delicate po yan. Kaya po yung testicles ng men nasa labas, kasi para pag masyadong mainit kasi it affects din the production of the sperm. Kaya God created the testicles outside of the body para yung temperature is at the optimum to create the sperm. So kung magtitake ka ng Laminin, gaya nga ng sabi natin, adaptogen siya, it increases the good, it decreases the bad. So pag nasa homeostasis ka, well, you're in the right position, in the right mind to create a life inside marriage. Yeah, and they also... Yes! And diba, It keeps the marriage alive. we also say that Laminin is a happy pill. Kaya, di ba, tumataas din yung libido, Desire. happiness, and desire. Because it's a happy pill. Can you explain that, Doctor? Yeah, kasi una, walang taong may sakit, merong libido. Pagka ikaw ay may sakit, sigurado wala ang libido. Ngayon, to have that libidic effect, first, you must be healthy. Second, there are hormones that will trigger it. So, elevation of serotonin, reduction of cortisol, diba? And then, increase of testosterone, yung mga male and female hormones. We usually experience that during our adolescence, diba? Nung bata tayo, mga 3, 4, 5, 7 years old, inosente tayo. Pagdating natin ng 10, 12, and so forth, adolescence, gumalaw na yung hormones. Di ba, naaalala natin, that's the time we fell in love, nagkakaroon tayo ng crush, mahawakan mo lang yung kamay ng crush mo, heaven ka na, di ba? Parang ganyan. Yun ang libidic effect. It's hormonal in nature. Ngayon, nung tumatanda tayo, nababawasan na yun. Ngayon, apparently, with this functional food, mukhang nare-restore yun. Kaya, malaking bagay yan sa mga senior citizen and about senior citizen to be na bumalik ang kasiyahan. Maski mag-holding hands lang po, libido na rin po yun. At masaya na ang mag-asawa. May tanong po ako, Doc. We know that there are some chemical or synthetic medicines that are prescribed for people who have sexually dysfunctional, no? How can you compare Laminin that increases testosterone and then yung isa na synthetically or... Well, synthetic, as we all know, it's always synthetic. Yes. It will trigger the chemical compounds, pero synthetic siya. Unlike Laminin, Laminin is an all-natural proto-functional food. Tumataas nga po yung libido, that's one of the effects. Meron po tayong clinical study and it is proven by Pendura na talagang yung mga infertile, nagiging fertile, yung mga walang gana, nagkakaroon ng gana. Yes. Kaya po, maganda po talaga to sa mga gustong magkaanak. Tama. Sabi nga sa akin, Ana, there are so many product in the street, no, na yung talagang to increase libido. Pero unang-una sa kidney na lang. Tsaka meron di bang news na hindi alam kung ano pala yung mga laman nun, di ba? And then yung iba naman is like, parang siyang functional. Men will have that erection, pero functional lang yon.
Tapos pag hindi ka nakapag, yata, namumula yung mata mo, maghahabol ka kahit na sino na. Hindi, totoo. Yung ating couple doon sa Cebu, actually, maghihiwalay na nga sila, no? Pero because now of Lammy 9, and the baby, they're very much together. So when Be Alive comes back, we will talk more about happiness and having children. We'll be back. And love. And love. We're gonna fly high, be alive. Naalala mo ba yung last 2 weeks ago, pumunta tayo sa Benguet. Yes. Tapos nakilala natin si Macayadel. Meron siyang hypoglycemia at asthma at chronic fatigue syndrome. Pero meron din surprise later on, may twist tayo. Panoorin niyo muna to. I have chronic fatigue syndrome and the worst is meron din akong hypoglycemia. Dahil doon, mabilis akong mapagod. Mas worse yata yung sa akin sa hypoglycemia kasi yung hindi pagkain sa tamang oras, bagsak na ang energy ko. To the point na nahihimatay ako sa hypoglycemia. Hindi lang yun yung sakit ko, meron din akong allergic rhinitis, meron akong asthma. Halos yun magkakasama ang inatake, talagang bedridden ako. Hindi lang siya bedridden ng 1 day lang or 2 hours lang or 2 days lang as in 1 week. Actually, I'm a pastor's wife and we live by faith. So, hindi rin kami ganun ka-inclined financially. But praise God, totally sa gamit ng Lammy 9 ngayon ng Lord sa amin, few weeks din lang, ayun na, great na yung pakiramdam ko. At yung family ko rin, dahil nakita nila yung improvement, halos lahat na, pati mga kids ko po ngayon, nagla-Lammy 9. Nako, Ana, balita ko, nagkaroon na raw ng lunas yung karamdaman niya. At meron pang magandang balita. Eto, Susan, babasahin mo to, ha? Kasi pinadala sa atin to. Oh, sige. Ayan. Asa. Very touching, Susan. Very nice. Hi, Ma'am Susan. I have good news for you. We had been praying for a new child, but God had not granted it for a long time due to my sickness. And now that my sickness was clear through Lammy 9, truly was an answer to our prayers. And God is so good. I am now 6 weeks pregnant. Glory to God. Godship, Makay, Eden. Oh my God! So nakita niyo po ang mag-asawang di magkaanak at may maraming sakit na buntis pa. Sa pagbabalik po namin, pag-uusapan namin ang pangkabuhayan. Be Alive. We'll be right back. We'll be back! We're gonna fly high, be alive. Good morning, Olan. Alam mo, Olan, ang Lammy 9, natutuwa talaga ako dahil hindi lang nakakapagdulot ng kalusugan sa ating mga kababayan, kundi ito ay nakakapagdulot din ng kabuhayan. So ngayon, ang alam ko na ikaw ay isa rin sa mga Filipino leaders natin dito na talagang pursigido na magamit yung kabutihan ng Lammy 9 para makatulong sa maraming Pilipino sa kanilang kabuhayan. Napakaganda ho ng layunin, especially yung pangalan pa lamang ng company nyo, Forever Rich. Now, last year, ang bansa ho natin ay merong growth na 6.6%. At dati po umutang tayo sa IMF at tayo po ngayon ay katulong ng IMF para magpautang sa ibang bansa. Pero ang nakakalungkot po, way back 2006 hanggang 2012, hindi po nagkaroon ng pagbabago yung poverty change na tinatawag. Ano kaya ang solusyon? I believe in education. Don't get me wrong. So. Dahil discipline yan eh. Yan ang number one na matututuhan natin sa pagtapos ng pag-aaral. Pero kulang na kulang pa rin sa kanila.
Yan rin din ang paniniwala ko. Maraming tapos ng koleyo, pero when it comes to financial status, hindi sila successful. Pero meron mga tao naman, walang pinag-aralan, numero lamang alam, pero very successful. Kasi ang pagyaman po ay hindi ho lamang nakukuha sa pag-aaral. We need to have a mind, yung street smart kung tawagin po. At naniniwala po ako para magbago yung buhay, first is change the mindset. Meron tinatawag na 3 klase ng tao sa mundo. Okay. The one who will watch things happen, Yeah. Panoorin lang nila nangyayari. Yung isa naman yung they will wait for things to happen, hinihintay nila ang mangyayari, at yung iba yung gumagawa ng paraan, they make things happen, di ba? Tama ka, Isa Ma'am ka Susan. doon, di ba? Ito ang maganda. When you change your mindset, it will affect your attitude, yung belief mo, yung action mo, and then the destiny will follow. If you want to become a millionaire, ang sabi nga ho ni Ronald Reagan, if you want to become a great man, you must be surrounded by great men. Ito pong mga panahon na to na ang mga tao, after all that economic crisis, no, marunong na ang tao na paano nila gagastusin ang pera nila. Tama? So, you have to be in business. I believe in go negosyo, pero unfortunately, it takes a lot of capital para magkaroon ng, tapos ang liit ng kita. And diba? the competition is so tough. Ngayon, kung meron po kayong negosyo na ang produkto ninyo ay makakapagbigay ng solusyon sa problema ng isang tao, you are in good business. So, you don't create the need. You have to find the solution to an existing need. Pagka ang produkto mo nagbibigay ng solusyon sa pangangailangan ng isang tao, ang galing ng negosyo mo, Olan. I agree. Millionaires are what? They're the one, hindi sila naniniwala sa swerte. Sila ang gumagawa ng swerte. They create their own destiny. Tama. Sana po tuwing linggo, manood po kayo sa ating portion ng kabuhayan. Dahil kung pupunta po kayo sa office din, meron po tayong training kung paano po ninyo magagamit na makatulong po sa maraming kaibigan ninyo, at kahit na po sa mga hindi nyo kaibigan, na sila'y gumaling at natulungan nyo pa ang sarili nyo sa inyong kabuhayan. Si Olan Ignacio po ay nagkakandak ng training, Millionaires Mindset, Netpreneurs. And do you have something to say? Inaanyayahan namin kayo na dumaluho every Monday to Saturday, alas 4 ho dito po sa Ortigas. Salamat po sa inyong lahat. Godspeed. Thank you po sa panonood at pagsama nyo sa amin ngayong umaga. Naku, Susan, Tita Maggie, napakasaya ng show natin ngayon. At Grabe. siya talagang maraming matutuwa dahil magkakaroon na talaga tayo ng maraming laminine babies. That's very true. That's very, very So maraming salamat sa inyong lahat. Be healthy and wealthy. Everybody be healthy, wealthy, happy, and be alive! Be Alive would like to thank the following: